Talking voodoo. Talking voodoo. 90s ang sinasabing golden era ng mga banda sa Pilipinas. Nandyan ang Eraserheads, River Maya, Wolfgang. Pero kung gusto mo ng mabigat na tugtugan, yung bagsakan, biritan, at matinding rakrakan, isa lang ang dapat mong pakinggan, Razorback. Sila ang banda na nagbigay buhay sa hard rock at heavy metal sa OPM. Pero alam mo ba kung paano sila nagsimula? At nasaan na sila ngayon? Tara, kilalanin natin ang halimaw ng OPM rock. Ang kwento ng Razorback nagsimula way back 1982 nung nagkakilala sina Miguel Ortigas, drummer, at Tirso Ripoll, guitarist. Pareho silang taga Lasal Green Hills at parehong adik sa rock music. Mga idol nila sina Juan de la Cruz Band at Sampaguita. Kasama nila si David Aguirre, lead guitar, Junus Ripoll, bass, at si Isabel Lozano, vocals. At ang unang pangalan ng banda ay Outrider. Una silang nakilala nang manalo sila sa Sigma Phi Upsilon Battle of the Bands, kung saan tinugtog nila ang Stairway to Heaven ng Led Zeppelin. Pero nung umalis si Isabel, pumasok si Jose Mari Cuervo at dito na sila nagpalit ng pangalan. Mula Outrider naging Razorback, hango sa mabangis na baboy ramo na simbolo ng kanilang malupit at agresibong tugtugan. Nang sumali si Kevin Roy bilang bagong bokalista noong early 90s, dito na nagsimula ang golden era ng Razorback. Regular sila sa mga sikat na bar noon tulad ng Club Dread at Peligro, kung saan madalas din tumugtog ang Wolfgang. Sila ang tinaguriang The Twin Towers of Pinoy Rock. Pero hindi naging madali. Maraming radio stations noon ang ayaw tumugtog ng heavy metal at mga record labels gustong gawing pop o ballad ang tunog nila. Pero tumanggi ang banda, sabi nila. Ang musika namin, obra to, hindi pangmasa, pangkaluluwa. Dahil dito, nakuha nila ang respeto ng tunay na rockista. Dumaan ang panahon at nakapaglabas sila ng studio albums, Heavy Gut Sounds Volume 1. May kantang Giyang Tabi ng Bulkan, Pepe de Hepe, Beggar's Moon. Naging platinum, May Payaso at Sa Munting Paraiso. Star. Sa gitna ng lahat, Voodoo Hoodoo. Razorback, self-titled album na 2 CD format. 3 Minutes of Glory. Daan-daang Dahilan. Bukod pa dito, naglabas sila ng The Greatest Hits at acoustic version ng mga kanta nila na pinamagatang Acoustic ng Ina Mo. Classic yan. At syempre, naging opening act pa sila ng mga international bands tulad ng Mr. Big at Rage Against the Machine. Grabe yung level. Pero tulad ng maraming banda, maraming pinagdaanan ang Razorback. Miguel Ortigas, drums, umalis at pinalitan ni Brian Velasco, isang drum instructor na kalaunan ay naging haligi ng banda. David Aguirre, lead guitar, umalis para sumali sa Locomotive, bandang binuo ni Wolf Gemora ng Wolfgang. Kevin Roy, vocals, umalis noong pero bumalik noong 2021. Ang pinakamabigat na pangyayari nang pumanaw si Brian Velasco dahil sa suicide. Isa itong malaking dagok hindi lang sa banda kundi sa buong OPM rock community. Pero kahit ilang beses silang tinamaan ng pagbabago, hindi sila nawala. Laging may bagong miyembro, bagong lakas, pero iisang sigaw, Razorback forever. Ngayon, aktibo pa rin sila. Bumalik si Kevin Roy, kasama sina Tirso Ripoll, Manuel Legarda at Marco Cuneta. Patuloy silang tumutugtog sa mga concerts at festivals at hanggang ngayon, binubuhay nila ang dugong rockista ng OPM. Sa loob ng 4 na dekada, napatunayan ng Razorback na hindi kailangang pangmasa para maging legendary. Basta totoo sa sarili, matatag at mahal ang musika, doon nagsisimula ang tunay na rock and roll. Ikaw, anong kanta ng Razorback ang paborito mo? Payaso? Giyang? O Tabi ng Bulkan? Follow Dasha Story for more band stories.